Attorney, abogado ka pala na nagtuturo sa Ateneo. At sinasabi mo, ang diferensya ng private sa public figure. Pagka public figure ay hindi basta-basta. Kahit nabirahin mo, parang may lisensya ka na, parang gano'n sinasabi mo. Pero pag private, talagang kinakailangan may malis ka agad yun. Siguradong. Kaya lang, nung ikaw ay nag-vlog, ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Ano ang panliling lang ko, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko, sapagkat dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala, ito, hindi na kita kilala. Pero dito lang the title na title pa lang. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Attorney, kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ng mga nagpapalo sa iyo kung sino-sinong marami nagpapalo. Pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilin lang na sinasabi mo rito? Marami na po kasi akong naging hindi ko ano yung particular na. Ito pagkikita ko sa'yo, ayan Hindi ko po alam kung anong particular doon na. Attorney, gumawa ka ng vlog. Yes po, ako po. Responsibilidad po sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa'yo. Hindi ko maniwala kung paano mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakulo ako at panlilin lang. Ito yung sagutin mo, hindi ako naniniwala hindi mo naalala ito. Mr. Chair? Mr. Chair? Actually po, dun yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa yung dalawang pong kasama Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni Saganang Mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa Luneta, huwag sa Liwasan. Yun yung kasi, pag sa Liwasan, Dahil huwag mong nililihi sa usapan, pinag-uusapan yung panlilin lang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Doon ko po kita, Honorable Congressman. Anong panlilin lang na ginawa ko doon sa rally? Yung po yata ang speech nyo doon sa yata, kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon, anong parte ng speech ko? Ang nilin lang ko ang mamamayang Pilipino. Honorable Congressman Marco, yung reaction ko po yata yung speech nyo po doon sa ano nga, kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilin lang doon? Tingnan ko po dito sa ano ko, kung ano yung dami ko na po kasing naging content ko. Hindi ganun. Ako kapag sinabi ko, alam ko ang pinagpapasihan ko. Kahit matagal na yon, maaalala ko. Pag nilin lang ako ng isang tao, alam ko. Problema sa inyo, hindi ko nilalat ang vloggers, Ako, hindi ko minamasama yung vlogs. Yan ay part ng, ng ating free speech. Expression. At yan ay ginagaranti ng ating saligang batas. Totoo naman na kapag ka-public figures, hindi dapat balat sibuyas. Hindi kagaya ng balat sibuyas ni Kong Barbers, alam ko yan. Pero hindi nangangahulugan. Kailangan i-establish ninyo. I-establish mo. Ikaw ay abogado pa rin, kaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputabling institution. At pagkatapos, tinatanong ko lang ngayon, ikaw ang nagbablog, Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo tungkol doon sa rally ng Ano nga yung sinabi ko sa rally na nanilang ako ng Pilipino? Wala ka man lang maisip. Ito yung buhay mo na hindi kailangan talagang nagbablog Nami-mislead mo yung mga tao, nililin lang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlilin lang na sinasabi mo rito. Nakulo, panlilin lang. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers umaatake rin sa akin, pero hindi ako balat sibuyas. Sapagkat may pasihan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto na niyang tingnan siguro.
kung ano yung mga seats ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat sibuyas, pero ito, wala akong makitang panlil lang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog. Abogado ka pa naman. O ano? Gusto, panoorin ko po mamaya itong ano, kung ano. Ay, nangyirap natin, Mr. Chair eh. Ano po kasi, Isip-isipin mo, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog na ngayon itatanungin kita ng diretso. Wala ka man lang masabi, kahit isang panlilin lang. At di na akala mo baka sakaling doon sa rally. Marami po sabihin na harap ako sa rally pagkalaki na para mandin lang ako nagmamamayang Pilipino. Hindi ka dapat abogado eh. Hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ako hindi ko inaakusahan ng mga vloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong pasihan. Meron silang pinagmumulan na pasihan. Kamukha nung isang vlogger, Mr. Chair. Nakita niya yung isang tarpaulin, isang billboard na na-install doon sa SLEX. Isang female vlogger, Mr. Chair, na napanood ko. Itong si Marcoleta kanya, walang kahihiyan ito. Nga pala eh. At kinahihiyan na rin siya ng mga kapatid niya sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat, nakalain mong gagawa siya ng billboard, isasama niya kanya si Pastor Kibuloy. Hindi ba niya alam si Pastor Kibuloy, ganyan. So, kinakailangan, Mr. Chair, na sagutin ko. Ang pagkakasabi ko lang po na sagutin ko, miss ka ako, hindi kita kilala, pero medyo nasaktan lang ako, pero nandun na lang, pagpapasensya na kita, sapagat ako ay public figure. Kung kulang ka ako ang ginanito mo, okay lang eh. Kaya lang kita sasagutin sapagkat yung mga nakikinig sa'yo, baka malin lang mo. Baka sila'y mailigaw mo sa paniwala na ako nga ang gumawa ng billboard na yan. So ipinaliwanag ko, Mr. Chair, hindi ako ang gumawa ng billboard na yan. Nakita ko na lamang po na biglang kasama po ako ron. At hindi naman po ipinaalam sa akin nung gumawa. Siguro po dahil si Pastor Kibuloy po ay tumatakbo rin isang senador, inakala niya siguro magiging maganda rin para sa kanya kung kami po'y magkasama. Eh, ako naman po'y wala namang magagawa tungkol doon. Pero hindi ko na po, wala na po akong reaksyon sa public figure nga po ako eh. Lahat kami ay ito nga po yung napakagandang pagkakasalita po sa Korte Suprema eh. Mr. Chair, basahin ko lang, maliit lang po ito. Dahil sa attorney ka, yan ang sinasabi mo, at nagtuturo ka pa sa isang reportable institution. Dito lamang sa title mo eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Pagkatapos eh, tatanungin kita ngayon, kung anong panlilin lang ang ginawa ko, wala ka man lang masabi. Kaya naman kita ni demanda pero hindi na kita pagkitsagaan eh, kung ikaw lang. Gusto ko lang malaman ng mga tao na walang pasihan itong ginagawa mo. Para sa akin, sapat na nakabayaran sa'yo. O total, hindi na siya makakimo, Mr. Chair. Katigilan ko na siya. And with that, Congressman Marcoleta, that will serve as your